Continuation po guys, WWTH Season 27, bali Chapter 8, Part 9. Part 9 na tayo guys, Part 9 na, mahaba po. Kung sino po dyan yung hindi pa nakakapanood ng mula Part 1 hanggang itong sa tinatapos ko na to, bali mga vital part po to guys, kasi last almost less than a week na po, nandyan na po yung 1 to 5 nasa profile ko na po, pasyalan nyo na lang po. To God be the glory po talaga. God bless us all po. Ingat po tayo palagi. Patibayin po natin ang patibayin ng ating kapit sa ating Panginoon at sa kanyang bigatin. San Amen. So, thank you po sa inyong lahat guys na nakakakita talaga, na nagtatry talagang magtapos ng mga ganito pong content na nagkakasunod-sunod, nagkakaduktong-duktong. Minsan po talaga hindi ko po maiwasang humaba talaga eh. Pasensya na po kayo. Kasi marami po talaga tayo din minsan ginagawa eh. Kahit wala naman tayong negosyo, wala naman tayong trabaho. Eh, marami po tayong ginagawa eh. Lalo na pagka medyo may iniintindi kang agal-agal na bata. Meron po kasi akong alagang apo eh. So guys, ingat po kayo. Kumusta po kayong lahat? Saludo po ako sa inyong lahat na nadadaanan ng ganito kong content na nagtatry po talagang tapusin mula sa unang minuto hanggang sa final na minuto. At tinatapos lahat ng part. Maraming salamat po. Relative ko man po kayo, kaibigan ko man po kayo, nagpa-follow man po kayo sa akin o naliligaw lang tong content ko sa mga FYP nyo. Maraming salamat po. Nasa Panginoon po ang lubos-lubos kong pagtanaw ng utang na loob. Ito po ay pagdadagdag lang po natin ng kaunting booster. Pangarap ko pong makapagtawid ako ng maliit na motivation, na life quote, na nakita ko rin po sa mga documentary na ginagawan ko po ng sarili kong content para po makapagtawid ako ng maliit na motivation sa aking kapwa-tao. Habang malakas pa po ako, habang buhay pa po tayong lahat guys, gamitin na po natin ang gamitin habang malakas pa po ang mga internet ng mga designated na lugar na kinatitirikan ng bawat isa sa atin. Amen. So, yan po ay kalugod-lugod sa ating Panginoon kapag pinapakita po natin ng tuloy-tuloy na hinahanap natin ang mga motivation niya, ang mga abiding law niya na kailangan talaga nating i-collide sa ating buhay. Kailangan talaga nating i-connect sa ating buhay. Kailangan nating i-implement na magawa sa mga daily activity natin, isabuhay natin ang kanyang mga salita. Meron po akong nabasa dito sa mga notes ko na talagang ang Panginoon po pinaghahanda niya po talaga ang lahat ng tao. Way back pa po, 1,000 years ago pa po. Pagbaba po ng kanyang bugtong na anak, inutusan na po ng ating Creator na magbigay na ng mga motivation, ng mga halimbawa ang kanyang bugtong na anak na upang tularan ng mga susunod na tao sa mga huling panahon ng mundong ito, ng universe na ito. Kasi sabi nga po, lahat ng nakikita, lahat ng nahahawakan ay may katapusan. Kaya lagi po tayong tatanaw dun sa malayo. Huwag lang po dito sa malapit. Huwag po natin laging ipapalagay ang ating sarili na nandito lang tayo sa mundong ito, na hindi na talaga tayo aalis dito, na gustong-gusto nating mabuhay tayo ng hanggang 150, ng hanggang 200. Yung pong mayayaman, talagang nag-iimbento sila ng mga kung ano-anong medicines para humaba ang buhay. Gumagawa sila ng mga, yun daw pong paggawa ito guys konting input lang po. Yun daw pong paggawa talaga ng mga bunker, ng mga matitibay talagang mga bahay na nasa ilalim na, nasa underground na may mga gadgets sila doon, may mga equipment sila doon na tatagal talaga ng matagal na panahon, may mga naka-stack ng pagkain. Nasa po yan, naka-Isaiah po yan na unti-unti pong nagkakatotoo na sinalita na din po yan ni Isaiah, iniutos na ating Creator na sasabihin ng mga mayayamang tao, mga kilalang pinuno, mga tanyag na mga tao sa mga huling panahon ng mundong ito, ng humanity, itago mo kami sa mga bundok, ganyan, bla bla bla. Nasa Holy Scripture na po pala talaga yan, na ngayon po ay nangyayari na
kalat na alat po yan, mga kilalang tao, mga well-known people po nagpapagawa ng mga ibang klaseng mga bahay. Bunker nga po ang tawag yung iba. Kasi inaasahan na po nila na may kakaiba talagang mangyayari dito sa ginagalawa nating mundo. Sabi nga po ni Peter, nung mga huling apostol natin, Panginoon, huwag nating ipalagay yung mga sarili natin, huwag nating itanaw lang sa malapit, itanaw natin sa malayo. Kasi ito pong mga malalapit na tinatanaw natin, lahat po yan ay madidisintegrate. Lahat po ay magkakaroon ng wakas. Sabi nga po ang langit at lupa ay magbabanis, mawawala, pero ang salita ng ating Panginoon ay mananatili. Kasi powerful po ang salita ng Panginoon. Hindi po pwedeng ang salitang binitawan ng ating Creator ay hindi magkakaroon ng katuparan. Amen. Letra por letra po, nandyan po yan sa Holy Scripture. Na ilagay ko na rin po yan kung anong chapter yan. Hindi ko na lang po masyadong tanda. Before pa naman po na nabanggit ko na po sa mga content kong ganito na ako po talaga, nababasa ko po yung mga chapter na minsan po na may memorize ko, minsan hindi. Sa dami po yan Hindi naman po ako ganun talaga kaano na kailangan i-memorize pa natin. Basta ang konteksto po, yung essence po ng nabasa kong essence, natatandaan ko po yan, tumatatak po yan sa maliit kong utak. Tapos minomotivate ko po yan, pinipilit ko po talagang maipakita sa ating Creator na sinasabuhay ko kahit papano. Lahat po tayo ay prone to make mistakes araw-araw. Kahit tayo po magnilay pa ng magnilay, magpakatuwid pa ng magpakatuwid. Tayo po lagi pa rin makakagawa ng kasalanan by thoughts, by hearing, by saying, by words, by actions. Kasi nandito pa po tayo sa mundo na punong-puno ng kasamaan Sabi nga po nandyan lang po, nagro-roaring lang po ang mga espiritong bumubulong. Kung ikaw ay mahina-hina, makikinig ka sa kanila. Ako nga po nakakatakot po yung napanood ko na isang balita. Bigla pong dumaan dito sa FYP ko. Biruin nyo po yung isang tatay, ni-rape ang isang sanggol na anak niya. Gaano po kasama yun, mayroon pong sumapi doon na masamang demonyo. So nakakatakot po, pagbabayaran din po ng taong yun yung ginawa niya sa kanyang anak. Kasi yan nga po, nagawan ko na po yan sa isang dokumentary ko, sa isang season ng What is Written Truly Happened ko. Hindi ko pa lang po na i-upload, 1 to 14 po yun, yung isa po 1 to 11. Hindi ko po matandaan kung season 18 o season 14 o season 11. Abangan nyo po yan. Kasi nga po, ang tao po, way back pa po tumawid po yung mindset ng tao. Ibig sabihin, talagang nung panahon pa po ni Cain na Abel, yung mga tao po talaga gumagawa ng hindi mo maipaliwanag na kasamaan. Kagaya po ni Lot. Si Lot po nilasing po siya nung dalawa niyang anak para magkaroon ng anak yung dalawang babae. Kasi inisip po nung dalawang babae na talagang wala ng tao nung nagkaroon ng dilubyo dun sa Tower of Babel na nagpadala nga po ang Panginoon ng apoy para matupok ang mga tao doon. So pagdating po nila sa isang designate na lugar, parang bundok, nag-alala po yung dalawa o tatlong anak ni Lot. Ginilasing po nila ang kanilang ama para magtuloy-tuloy ang lahi ng humanity. So hindi na po nila na-research ng mga babaeng to na anak ni Lot na may iba pa talagang taong nabubuhay. So ayun po, hindi mangyayari kung hindi po yan ipinahintulot ng ating Creator. Kasi hindi po lahat talaga ng nagchochosin ng ating Creator talagang napakatuwid na tao. Yan po kumbaga sa inyo, may mga twist pong ginagawa ang Panginoon sa mga taong pinipili ng Panginoong mayroon siyang ipapagawang mission. So yung pong para po sa akin, yung context po nung napanood ko na yun na tinawid din po yun ng mga ngaral at mga pastor at mga napapanood kong gumagawa ng mga dokumentary. Hindi po natin pwedeng ipaliwanag kung ano yung pamamaraan ng ating Creator kasi iba po yung utak ng Panginoon, iba po ang kanyang mga ways ng tao. So kung ikaw ay magpapatuloy-tuloy sa motivation ng ating Panginoon, tutupad ka sa kanyang mga pinag-uutos, lagi kang may guidance. Although nagkakasala ka, lagi kang paaalalahanan ng Holy Spirit ng ating Panginoon. Sundan nyo pa po guys kasi medyo may mga itatawid po ako medyo vital, lalo na po yung about hell. Kasi marami po talagang nagliligaw na tinitwist po nila ang salita ng ating Creator. Para po sa akin, sa abot ng aking mga napapanood na dokumentary, sa
pagkaintindi ko, hindi po natin pwedeng bilihin ng bilihin yung mga pagliligaw ng mga gumagawa ng ganyan. Si God na po ang bahalang humatol sa ating lahat. God bless us all po, and thank you po for watching. Sundan nyo pa po guys. Amen.